So, kumusta muli? Okay, so, alam nyo, mula pa kanina, si Brother Lloyd, yung kanyang verse sa pagpasimula po ng ating worship, even doon po sa ating prayer, ganito, even the message ay isa lang po yung verse. Pero ipapaliwanag ko po ito ayon sa isang paraan na makikita po natin o lalawak po ang ating pangunawa. Bubuksan po natin ang ating slide na makikita po natin ang mensahe. Ganito po yung mensahe. Okay? So, yun din po yung verse sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Nakita nyo po yung church na yan, hindi po sila nahihiyang lumuhod. Hindi po sila nahihiyang manalangin. Okay, parang ginagawa din natin, hindi ba? Okay. So, a covenant promise of God. Ang mensahe po natin is a covenant promise of God to His people. Chronicles chapter 7 verse 14. Basahin po natin ang verse of this scripture. Sabi ito, if my people, intindihin po natin na, if my people, para lang ito sa people ng Diyos. Hindi mo ito pwedeng gamitin kung hindi ka people of God. Nakuha niyo po mga kapatid. Marami pong nagkukot ng verse na ito. Kinanta pa nga ito ng isang singer sa atin na magaling kumanta. Sino yung kumanta niyan? Si Rivera. Okay, sabi dito, if my people who are called by my name, pansinin niyo po, who are called by my name. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Ano ba ang pangalan ng Diyos? Si Santa Barbara ba? Si Mama Mary ba ang pangalan ng Diyos? Kapag nag-address mo tayo ng prayer, is by the name of the living God. If my people, ang mga tao ko, natatawag sa aking pangalan, okay, ito yung mga kondisyon. Number 1, who are called by my name. Una po, who are called by my name. Iisa-isahin po natin yan. Hihimayin natin para maintindihan po natin itong 2 Chronicles 7:14 para magkaroon ng kaganapan ng ating prayer. Kasi maraming nagpipray nito. Wala naman nangyayari sa kanilang prayer. Di ba? Kailangan maintindihan po natin ito. Will humble themselves. Ano ba itong humble dito na binabanggit? Yung yuyuko ka, yung luluhod ka. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo yan para maintindihan po natin ang malalim na humbleness na binabanggit ng scripture nito. Okay, humble themselves and pray. Okay, humble themselves and pray. And seek, tatandaan niyo po yung and pray and seek my face and turn from their wicked ways. May mga end. Kung magbabasa po tayo ng scripture, kailangan maging maingat po tayo. Hindi po yan generalize, mga kapatid. May mga ibig sabihin po dyan. And turn from their wicked ways, then, doon pa lamang magaganap yung covenant promise of God. Doon pa lamang mangyayari. Okay, then I will hear from heaven and will forgive their sin. Patatawarin daw tayo sa ating mga kasalanan and will heal their land. Ito po ay eksakto sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, ang bansang Pilipinas po ay napakaraming sakit. Gustong pagalingin ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ng mga tao ng Diyos. Amen? Gusto niya patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya lang may mga kondisyon. Sabi niya, if. Yung word na if, alam po natin ang ibig sabihin ng if. Kung. So, there is a condition. May condition po. Hindi mo lang sasabihin, if my people are called by... No. Called by my name. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Ano pangalan ng Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Okay, in the Old Testament, tingnan muna natin in the Old Testament. Yan. Kung ano ang ginagamit ng mga
mga tao noon pag-address sa God. Sa Genesis chapter 2 verse 4, tingnan po natin. Genesis chapter 2 verse 4. Kaya lang wala tayong Hebrew Bible. Pero ito po yung translation ng ginawa lang English. This is the account of the heavens and the earth. Nakita po natin. When they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. So dito po, kung babasahin po natin, kasi hindi tayo marunong magbasa ng Hebrew, translate lang po ito from the Hebrew language. Ang pagkakasulat po sa Hebrew, sabi dan, Lord God, He created, when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. Napansin niyo po yung Lord God? May Lord na capital L, tapos Lord God. Ang ibig po sabihin niyan, He is the Creator. God the Creator, Jehovah. Yan ang pangalan ng Diyos in the Old Testament. Okay. Tapos, sinundan niya ng Yahweh. Ang dami pa ng pangalan ng Diyos. Pero may mga meaning po yan. Iisa lang po ang Diyos. Kaya lang maraming ipinangalan sa Kanya in the Old Testament. Meron pong El or Elohim. Meron pong Adonai. El Shaddai. Yan. Yung sa El Shaddai, yun po yung nakapaloob po yan sa Elohim, sa El. Kaya El Shaddai, El Olam, marami po yun. Actually, malawak na pag-aaral po yun. Pag-aaralan po natin yan sa Bible study. Yan. Sabi po nun sa text po natin, mga kapatid, if my people who are called by my name. Wala dapat kahalong ibang name ang Panginoon. Because sabi ng Panginoon, I am a jealous God. I am a jealous God. Siloso po siya. Gusto niya wala nang ibang Diyos sa buhay natin. Gusto ng Panginoon, ng ating Ama, ay iisa lang siya. Amen? Amen. Kailangan naiintindihan po natin yon. Na wala tayo, pag tayo nananalangin, wala tayong kaharap na mga image. Amen? Okay, because our God is a spirit. Those who will pray to Him and those who will worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay, yan po yung sinasabi na kailangan po natin sundin. Okay. So, this promise po yun, covenant promise po yan to Israel. Kaya nga, ang pinamagatan ko po ito, a covenant promise of God to His people. What is that covenant? Okay. Ano ba ang meaning ng covenant? Okay, blessing. Yan. Hindi, yung covenant. Pero pang isa. Yan. Isa pa. Yan. In the Bible, a covenant is a binding agreement or relationship between God and humanity. Okay? Often involving promises and stipulations on both sides, and it serves as a foundational element of God's redemptive plan. Kaya sabi po doon, ang covenant daw in the Bible is a binding agreement. Okay. Ito po yung, kung titingnan po natin ang verse na yan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, it is a Davidic covenant. Yung covenant ng Diyos kay Haring David. Okay, nag-bind sila ni David. Okay, nag-bind sila ni David. Binayin itong agreement na ito. It is a relationship of God and King David and to the Israel. Okay, example ng mga covenant. Noahic covenant. Kilala niyo si Noah? In the Bible. Okay. Ano ba yung covenant ng Panginoon kay Noah? Ipagpaki-plus ng ating examples of our covenant. Examples of covenants. Noahic covenant. God's promise to never again destroy the earth in a flood. Di ba nangako ang Panginoon nung nagkaroon ng dilubyo nung unang panahon? At nung humupa yung baha at maraming nangamatay,
nagkaroon siya ng covenant promise kay Noah. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. That is a covenant. Nangyari po yun. Hanggang ngayon, hindi tayo ginugunaw ng Panginoon. O, di ba? Hindi tayo ginugunaw ng Panginoon. Kasi kung gugunawin tayo ng Panginoon sa panahon natin ngayon, more than qualified ang sandaigdigan na gunawin ng Panginoon. Dahil namumuhay ang sanlibutan ay namumuhay sa kasalanan. Ha? Sobra-sobra ang ginagawa na ngayong mga kasalanan ng mga tao. That is a Noahic covenant. Tinupad ng Diyos yan sa pamamagitan ni Noah. Abrahamic covenant. Yan. Meron pa Abraham. Si Abraham, kilala niyo si Abraham? O, meron din covenant ang Panginoon kay Abraham. God's promise to make Abraham a great nation and bless his descendants. Okay, sabi ng Panginoon kay Abraham, I will make you a great nation. Sabi ng Panginoon, and you will be multiply, sabi ng Panginoon doon, and you will bless and bless, and even your descendant will be blessed. Yan ang covenant ng Panginoon kay Noah. Nangyari po yun, di ba? Nung may silang si Isaac, nang may silang yung mga lahi niya. Okay. After Abraham, meron ulit. Si Moses naman, meron na naman siyang pakikipagdiling. Meron na naman siyang agreement, covenant agreement kay Moses. Okay. Ang tawag po dyan ay Mosaic covenant. God's covenant with the Israelites, outlining laws and expectation for the relationship with Him. Okay. In-outline yung mga batas. Nakapag sinunod nyo yan, pagpapalain ko kayo, ang mga blessing ay darating sa inyo. Subalit, kapag didisobey nyo ako, mababaliktad. Okay, that is the covenant promise. Kaya agreement of man to ang kanyang relationship sa Panginoon. Okay. Tapos, after Mosaic, meron dito po sa panahon natin ngayon. Okay, sakop tayo nitong new covenant. A promise of a new relationship with God. Kasi nung unang panahon, lumipas na po yung batas ni Moses. Ngayon, andito na po tayo sa new covenant. A promise of a new relationship with God established through Jesus Christ. Okay. Ngayon, titignan po natin. Itong mga covenant na ito ay nangyari. Now, ngayon, titingnan po natin, tayo ba talaga? Okay? Tayo ba talaga ay kasama dito sa covenant na ito? Lalo na dito sa pinakahuli. Of course, kasama yung mga totoong mga mananampalataya, mga kapatid. Okay. Naalala nyo ba kapag tayo ay nagko-communion? Paki-plus ng 1 Corinthians 11:25. Yan. 11:25 ng 1 Corinthians. Kasi kabisado ko yan kasi madalas tayo mag-communion dito. Yan. 1 Corinthians 11:25. Okay. Medyo, ayan. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. But, sabi ng Panginoon, it's a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ano po doon yung covenant sa bagong tipan? Ang sabi doon, in the blood. The new in the blood. Ano ang magagawa ng blood ni Jesus sa tao? Redemption. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. That is the new covenant. Okay, yan yung new relationship natin sa Panginoon. Okay. Kita po natin. Kaya kung makikita po natin, tayo po ay nakaugpong doon sa Abrahamic covenant. Alam niyo yung kanina, yung Abrahamic covenant na magiging katulad, mga lahi tayo ni Abraham in the Spirit. Okay, tingnan po natin sa Galatians chapter 3, verse 28 to 29. Makikita po natin yan. Okay. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay napatawad sa atin. There is neither Jew nor Greek, slave nor free. Sabi, wala ng Jew,
wala ng Grego, wala ng mga alipin, at wala na rin mga male nor female. Nakita po tayo, wala pong walang jurisdiction itong ng Panginoon. Talagang para sa lahat. For you are all one in Christ Jesus. 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Kita po natin, nandun nakapaloob tayo, mga totoong mga mananampalataya na katulad natin sa loob ng church, and heirs according to the promise. Nakita po natin, tagapagmana tayo. Mga kapatid, tagapagmana tayo ayon sa ipinangako ng Panginoon. That is the covenant promise. Kaya lang, itong promise na ito, makikita po natin, balik tayo doon sa slide. Ipakita po natin muli yung 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Kailangan maintindihan po natin. Mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, ang mga nangyayari sa ating bansa, talagang delikado itong ang sitwasyon sa ating bansa. The people are divided. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako paka-Duterte, hindi po ako maka-Marcos. Ako po ay neutral. Ako po ay maka-Diyos. Okay? My responsibility, of course, ay gumawa ng tama. I have to obey the laws of the land. Magbayad ng tamang tax, magbayad ng kung ano pa man. Basta sumunod tayo kung anong pinapatupad sa ating bansa. Amen, mga kapatid? Amen. Ang tawag po dyan ay mabuti tayong citizen. Good citizen po tayo. Mayroong mga bad citizen, mayroong mga good citizen. So ano pong responsibility natin bilang mga tao ng Diyos? Ngayon mga kapatid, kung titingnan nyo sa social media, ang daming matatalino. Ang dami, naglabasan ng matatalino. Naglabasan ng mga vlogger na ganito, ganyan. Ang daming mga komento, tatalino. Pero mga mali din. Puro mali. Kasi kung maiintindihan natin mga kapatid, ang nangyayari sa ating bansa, ang mga politiko nag-aaway, nagsisigawan, lalo na malapit ng eleksyon. Okay? Nag-aaway, nagsisigawan, ang hindi nila alam, ginagamit lang silang instrumento ng dyablo para magganap ang plano ng dyablo. Ano ba ang plano ng dyablo? Sa John chapter 10 verse 10. Ano sabi ng ang plano ng dyablo? Okay. Okay, nakita natin. The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But ano ang plano ni Jesus? But I have come to give them life and have it to the full. Iba po si Jesus. Si Jesus, ang plano niya ay abundance. Ang plano ni Jesus ay mapayapa. Hindi po kamatayan. Kaya makita po natin nagpapatayan ng mga tao ngayon. Baka sa itong darating na eleksyon, marami na namang mamamatay. So hindi nila alam because they are not the people of God. Ito po maintindihan natin. Because they are not the people of God, instrumental po sila. Nagiging instrumento po sila ng diablo. Ano sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12? We are not fighting against flesh and blood, but against rulers and darkness, principalities in the dark world. Sabi doon. Hindi natin nakikita si Satanas, pero ang ginagawa niya, he influences people. Ginagawa niya itong mga bagay na ito para guluhin ang bansa, para mag-away-away ang sambayan ng Pilipino. Hindi dapat nagsasawa na tayo. Kasi maraming mga tao talaga ang hindi nakakaintindi ng mga bagay na spiritual. So makikita po natin. Ito po mga kapatid, itong 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it is a Davidic covenant. Covenant naman ito ng Panginoon kay King David. Okay. Okay, sabi po, ulitin po natin. Balik po natin yung verse. Okay. Sabi sa 7 verse 1 muna. Sa chapter 7 verse 1. Kailangan makita po natin ang background ng verse na ito. Bakit sinabi ng Panginoon, if my people, kailangan makita natin ang background or the whole context of this verse. When King Solomon finished praying, makita po natin si Solomon. Nung si King Solomon ay nanalangin after his praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Kita po natin.
So, nandun sila sa bahay panambahan ng Panginoon noong araw. Nandun sila sa templo. When Solomon finished praying, fire came down from heaven. At sinunog yung mga burnt offerings. During that time, may mga burnt offerings sila, mga tao. Mga hayop. Sinunog ng Panginoon yung offering sa pamamagitan ng fire. So, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung offering. Kasi pag hindi nagkaganon, hindi tatanggapin ng Diyos yun. And all the sacrifices and the glory of the Lord filled the temple. Gusto niyo bang mapuspos tayo ng presensya, ng glory ng Lord? Okay, hallelujah. Verse 2, tingnan po natin sa verse 2. The priest could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. Hindi makapasok. Mga kapatid, minsan may mga fake glory ha, huwag tayong maniniwala doon. Pag ang glory ng Panginoon, minsan pinapatikim lang tayo ng Panginoon ng konting-konti lang. Nararanig, may umiiyak dyan, may nakukubikta dyan sa kanyang kasalanan kasi sinusunog ng Panginoon ang ating mga masasamang ugali. Pinapaalala yan, may ugali kang ganyan, kailangan masunog yan sa'yo. Yun po yung nangyari doon sa Old Testament. Na kapag tayo nag-worship sa Panginoon, totoo tayo nag-worship sa Panginoon, the Lord will send fire in our hearts, in our spirit. At susunugin niya ang mga marurumi nating kaisipan, susunugin niya ang marurumi nating pag-uugali. Amen? At tatanggapin ng Lord ang ating mga worship. Nakita po natin ang mga saserdote noong araw hindi kayang pumasok sapagkat pag pumasok sila doon, mamamatay sila. Hindi nila kayang makontain yung glory ng Panginoon. Verse 3. Yan po yung background. Titingnan natin yung background. When all the Israelites saw the fire, nang makita ng lahat ng mga tao na nandoon, nakita nila yung fire from heaven, coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement. Walang nakatayo, sila po ay naglumuhod. Mga kapatid. Kaya minsan, kung ikaw ay inudyo ka ng Panginoon lumuhod, huwag kang mahiyang lumuhod. Kasi udyok sa iyo ng banal na espiritu yan. Ang sabi doon, they knelt on the pavement with their faces to the ground. Nakita po natin kung paano sila sumamba. Lumuhod na sila, pati yung kanilang mukha nandun sa ground.